At makakausap po naman natin ang resident political analyst ng ABS-CBN News Channel, si Professor Richard Heydarian. Professor, umagang kaganda po sa inyo. Kamusta po? Good morning po. Okay naman po. Una-una po ay gusto lang naming malaman ano yung reaksyon ninyo dun sa paraan. Sa paraan ng Teka muna, bago pala yun, ano? Sinibak ba si Vice President Robredo? Right. Yun nga yung issue ngayon eh. Yung mga taga-ibang kampo, iba yung sinasabi nila. Yung isang kampo yata parang sinasabi nila, finar siya. No? Yung sa kabilang kampo naman, parang tinanong ko yung mga ibang sources ko, sinabi nila, nag-resign siya. So this morning naman, mukhang yung palasyo nag-clarify na talagang may irreconcilable difference. Kaya talagang it was just a matter of time. At aminin natin, hindi tayo masyadong surprise na nangyari dito. I think ang problema kasi dito yung ating sistema kung saan yung vice-presidente at presidente parati galing sa ibang partido. Sa Estados Unidos, automatic dapat running mates. Kung sinong nanalong presidente, yun din ang vice-president. At saka sa ibang bansa, yung vice-president parati may specific function na yan. Kunyari sa US, Presiding officer ng Senado. Senate President. Kaya ito problema natin dito sa Pilipinas, panahon pa ni Ramos, Erap, Arroyo, parati natin nakikita na may tension sa pagitan ng dalawang kampo, yung vice-presidente at presidente. At dito naman, ang nangyari talaga is mukhang may dalawang red line para kay vice-presidente natin. No? Yung una, yung issue ng yung kampanya laban sa pinagbabawal na droga. Mukhang may disagreement doon sa methods, yung approach ni Pangulong Digong. At saka yung sa issue, of course, ng pagburol sa dating diktador or dating Pangulo natin si Marcos, no? So I think yung dalawang issue talaga na yan na clincher, no? So yung sinasabi na text, mukhang confirm talaga, may text na ganyan. Inamin. At kinonfirm ko sa both sides, mukhang totoo. Pero naman yan, babalik ako dun sa original question na sa paningin mo bilang isang eksperto dito sa kalakaran ng politika sa atin, pagka ba ikaw ay tinext cabinet member that you desist from attending wag ka na dumalaw sa mga meetings. Cabinet meetings, ano ba kahulugan nun? Yeah. Well, sa labor law may term na tinatawag na constructive dismissal, no? Kung saan parang indirectly sinasabi mo na doon sa empleyado mo na parang huwag ka na pumasok, no? So parang ginagawa mo yung mga conditions almost impossible para makamit ng isang empleyado yung kanyang objektibo. At yun yung complaint ni Vice Presidente nung sinasabi niya unang-una yung budget namin na slash by what? 90 billion? 19, I'm sorry, no? So halos kalahatan na yata yung budget ng Vice Presidente. Tapos yung mga ibang recommendation na appointments, hindi yun rin yata na-approve. So parang halos naging imposible para sa kanya na makamit yung kanyang objective. So para sa akin, it was just a matter of time. Kasi ang tingin nung kampo yata nila Vice-Presidente ay, ang nangyari dito ay constructive dismissal. So, last straw, quote-unquote, sinabi nila yung text. At saka para sa akin, sana yung mga ganitong bagay, more face-to-face, no? So, yung mga supporters ni Leni Robredo, mukhang disappointed sila. Kasi ba't yung paraan, medyo hindi, hindi siya appropriate, no? Gusto kong madinig sa inyo, Prof. Kung ako ang Pangulo, hindi kaya mas magiging unified ang ating bansa kung hihilahin ko sila papasok dito sa ating grupo. Exactly. I mean, aminin natin parehas very popular, no? Si Pangulong Digong at saka si Leni Robredo, very passionate din yung kanyang support at malakas yung support niya sa Bicol at saka Visayas region, no? So sana nga unity government ang meron tayo. Well, sinabi naman ni Vice Presidente Leni Robredo na susuportahan pa rin niya yung mga proyekto na sa tingin niya tama sa administrasyon na to. So, hindi naman siya automatically maging leader of opposition. Pero, aminin natin, may posibilidad na ang trajectory dito ay si Leni Robredo ay more and more papunta siya dun sa pagiging leader of opposition. Kung yung falling apart na ito ay tuloy-tuloy na rin at hindi magkaroon ng reconciliation sa pagitan ng dalawang kampo. Yung kumalas ang vice-presidente sa presidente ay normal naman yon. Pero yung ganito kaaga sa kasaysayan natin, meron bang ganon? Well, mukhang yung level kasi ng polarization, no, sa ating politika nung panahon pa ng election, napakalakas. No? I think unprecedented yung pagka-polarize na election. Nakaladkad pa hanggang ngayon At saka parang after kampanya, pagkatapos nag-carry over talaga siya at mukhang nag-i-intensify tuloy dahil sa malaking yung disagreement sa mga iba't ibang issue, yung Marcos burial, yung kampanya laban sa pinagbabawal ng droga. Hindi, pero Prof, gusto ko lang maintindihan kasi halimbawa ikaw ang nasa katayuan ng presidente. Right.
okay naman talaga namang sa kabinete may disagreements yan Right. Pero paglabas mo ng cabinet meeting room, isang grupo na kayo, di ba? Normally ganun. Pero kung meron kayong policy na binuo, may disagreement sa loob, dapat magsasalita na lang as one voice. Pero makikita mo sa kalsada yung kasama mo sa cabinet meeting. How do you feel about it? Well, yun nga, of course, ideally dapat kung may disagreement sa pagitan ng mga miyembro ng kabinete ng presidente or sa pagitan ng mga miyembro ng kabinete at presidente, dapat among themselves yun, di ba? Ang katotohanan kasi dito ay over the past few months, yung kabinete mismo ng presidente, minsan iba-iba rin yung communications nila. No? So, never tayo nagkaroon ng streamlined communications. But I think yung problema ni Pangulo at saka yung administrasyon niya ay minsan talaga openly critical si Vice Presidente na. So sobrang explicit na yung disagreement. So hindi unified yung pinoproject nila Bibigyan na ako ng example administrasyon. na. No? Yeah. Si Secretary Taguiwalo, Secretary Rafael Mariano, si Undersecretary Yes, John nag-express Magnuson. ng disagreement. May disagreement, pero they do not reiterate it. O kaya they do not join sa mga protest rallies. Ang pinakamagandang ginawa nila, they just kept quiet. Pero express na yung kanilang opinion sa Marcos Borja. Kaya ngayon tanong ko sa iyo, kung ikaw presidente, how do you feel about it? Yung vice president mo, binigyan mo ng posisyon tapos ano sa kalsada? Yun nga so para at ang problema kasi dito is galing sa kabilang partido Habang yung mga ibang kabinete na minention nyo, hindi lang na once lang sila nag-express ng disagreement, kasama na din sila doon sa koalisyon ni Pangulong Digong panahon pa ng election pa lang, di ba? So ito, galing ka pa nga sa kabilang kampo, dati patingin sa inyo, opposition members. At ito nga yung mga ibang cabinet members, nag-express ng disagreement sa isang issue. Kay Vice Presidente, at least dalawang issue yung disagreement nila and multiple times na. Kaya nga naiintindihan ko yung sinasabi ng administrasyon na talaga mukhang irreconcilable difference ang nangyari grabe dito. rin kasi yung relationship sa pagitan ng mahigpit na katunggali ni Vice President Robredo sa posisyon ng Vice President. Ang tanong ko, kung ganitong nag-resign na si Vice President at sa sistema nga ng politika dito, wala namang malinaw na posisyon ng Vice President, saan siya pupulutin ito? Ano ba yung pwede niyang gawin para maging effective public servant pa rin? Sa kasaysayan, meron bang president na kahit na hindi talaga kasama doon sa coalition yung vice president ay naging effective pa rin? Well, ang rinig ko sa mga sources ko doon sa isang campo is baka ang plano niya ay bumalik sa mga more NGO work, no? Kasi kung maalala natin, nung before siya tumakbo for vice president, very active siya doon sa mga pagtulong sa mga magsasaka, pagtulong sa mga marginalized communities. So mukhang babalik ulit siya sa grassroots movement. Yung isa pang pwede niyang gawin, of course, if tuloy-tuloy yung disagreement nila sa mga iba't ibang issue, yung issue ng whether yung kampanya laban sa pinagbabawal na droga, at saka yung issue ng burial ni Marcos, hindi na mawawala yun. Mukhang yung isa pang trajectory ay pwede siya maging de facto leader of the opposition. Siyempre, para sa maraming tao, sa isang functioning, healthy democracy, kailangan talaga ng mobilized opposition. At aminin natin, over the past 5 or 6 months, hindi klaro kung sino ang leader ng opposition. So ngayon, potentially, si Leni Robredo ang magiging leader ng opposition. Naalala ko lang, siguro last point na lang, Direk, nung year 2000 na nagpo-problema si dating Pangulong Joseph Estrada, then Vice President Arroyo resigned from the cabinet. October 2000, tama ka, naging leader siya ng opposition. Exactly, Kaya lang, pagkatapos nun, it resulted in the ouster of yung EDSA dos. Nakikita mo ba na magkakaroon ng ganung eksena na mayroong ganung movement? Kasi may mga resign na Duterte movement na ngayon, coming from all sectors na kalaban ng administrasyon. Nakikita mo ba yan ngayon na nandun openly magiging leader na siya ng opposition? Well, I mean, marami tayong narinig na baka magkaroon ng ERAP scenario, kung ano ng mga worst case scenario ang iniisip ng tao. Pero ang katotohanan ay si Pangulong Duterte ay napaka-popular pa. Hindi pa lumabas yung next survey, pero ang expectation ko hindi bababa sa 60% at least yung kanyang approval ratings. I think yung mga taong bayan gusto nila pagbigyan pa rin ng oportunidad yung ating Pangulo na mag-succeed. At yung kay Estrada naman, panahon ni ERAP, nagkaroon kasi ng skandalo di ba? Yes. There was one big scandal na weteng at doon siya nadali. Pagdating kay Pangulong Duterte, so far naman walang indication na there's something na mag-mobilize ng opposition. But nonetheless,
mukhang yung isang posibilidad ay trajectory dito, magiging de facto leader of opposition, si Vice Presidente Leni Robredo. Professor, maraming salamat Thank you very po sa much. inyo. Maraming Opo. salamat. At umagang kay ganda Maraming po sa inyo, salamat. Thank Professor you. Richard Heydarian. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umaga. Kay ganda, pagsikat ng araw, may dalang liwanag.